Magpakulo muna ng 4 to 5 cups na tubig dito sa kawali para sa sabaw ng sinigang. Once kumulo na ito, ay ilagay ang mga sangkap gaya ng sibuyas, luya, at ang kamatis. Pakuluan lang ng at least 2 minuto. Ilagay na natin ang isda. BB yellowfin na isda pala ang gamit natin sa reseping ito. Once kumulo na ang sabaw at lumutang ang scam, alisin lang natin ito gamit ang sandok. Maganda ang ganitong paraan sa pagluto na alisin ang scam para maging malinis ang sabaw. Lagyan na natin ang isang maliit na sachet ng sinigang mix. Original flavor pala ang gamit natin, pero kung gusto nyo ng ibang flavor ay pwede naman. Sunod na natin ilagay ang fish sauce. Sa paglagay ng sinigang mix, kung hindi ka mahilig sa maasim, maglagay lang ng tamang dami na naaayon sa iyong panlasa. Baliktarin lang natin ang isda para pantay itong maluto. Ilagay na natin ang hiniwang radish at ang talong. Takpan na natin to at pakuluan ng mga 3 minuto. Binuksan muna natin para ilagay ang okra at ang long green chili o siling haba. Kung napansin mo, hindi ko nilagay ang okra kasabay ng radish at talong kasi ayaw ko na mag-overcook ang okra. Ikaw na ang bahala kung gusto mo isabay ang okra sa radish at talong. Takpan ulit natin para pakuluan pa ng mga 3 minuto. Buksan ulit natin para ilagay naman ang butter spinach or ang kangkong. Magpatuloy lang tayo sa pagluto nito ng mga ilang minuto hanggang maluto na lahat ng mga gulay. Huwag kalimutan tikman ang niluto. Kung nakulangan ka sa timpla nito, pwede ka mag-add ng salt at ground black pepper to taste kung kinakailangan. By the way, kung gusto mo ang ganitong content, please subscribe sa ating channel at pakipindot sa notification bell para lagi po silang updated sa aming mga bagong videos. Ganito lang kadali i-prepare itong ating recipe at luto na ito, kaya ilipat na natin sa serving dish. Ready to serve na ang ating sinigang. Serve and enjoy! Thank you!